pinakahinihintay na resulta ng DNA test para malaman ng inang si Rohaniza kung ang batang nahanap sa Tondo ay ang kanyang anak na si Ramram, malalaman na ngayong linggo. Matatapos na ba ang 7 taon niyang kalbaryo? Bangungot para sa isang inang katulad ni Rohaniza ang malaman na baka ang nawawala niyang anak sa nakalipas na 7 taon nakuha na ng mga terorista at ngayon kabilang sa mga nakikipaglaban sa Marawi. Yun po yung nag-trending po na maraming netizen na nagsabi na 101% yan yung anak mo. First look ko pa lang sa picture, kinabahan ako na nanginginig na ako. Sabi ko, baka siya. Kung mayroon man din akong panghahawakan sa ngayon, kung may makita akong nunal sa kanya dito. July 4, 2010, nung nawala ang nooy 3 gulang pa lang na si Ramram, di umano, tinangay ito ng mga kasabwat ng kanyang yaya. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko yung yaya niya na siya lang talaga. Wala na dun yung anak ko. Mula noon, ang pamilya ni Ramram nagkakrisis ng husto. Ramram, kung nanonood ka, ako yung ate mo. Sana may ka na sa amin, Yume, para maging masaya natin si Yume. I love you, namimiss na kita. Hindi ko na... Kamakailan lang dumating ang balita na baka nga ito naging child warrior na ng Maute o ISIS sa Marawi. Kaya naman dali-dali siyang lumipad patungo roon. Ramram, kahit sa naman naroon, namimiss ka na 7 taong ka nang nawala sa amin. Ikinamatay ng lulo mo ang pag-alas niya sa'yo. Sana mahanap ka namin. Sino yung kumuha? Please naman pagbalik na naman yung pamangkin namin kasi namatay yung papa namin nang dahil sa kaalala sa pamangkin namin. Bilang isang nanay, na 7 taon ko nang hinahanap yung anak ko. 7 taon ko na po siya gustong makita, mayakap. Pero hindi. Nakikiusap ako sa inyo, parang awa niyo na Bagamat meron pa rin namang natitirang pag-asa. Pagka-ere ng aming istorya, nakatanggap ng tip si Rohaniza. Wala raw pala sa Marawi si Ramram, kundi nasa Tondo lang. 7 kilometro lang ang layo mula sa kanyang bahay. Mga 10:30 may na-receive ako na tawag. Ang sabi niya sa akin is malaki ang maitutulong niya sa kaso sa paghahanap sa bata. Kung naka-online ka, isend ko sa'yo. At agad kong chinik yung page ng anak ko, may private message nga siya. Pag-click ko pa lang, yun na, bumulaga na sa akin na siya na talaga. Ang sinabi ko sa kanila, kung pwede, picturean mo ng patago kung may nunal. Kasi hindi ko makita doon sa picture. Kinabukasan daw, tinext niya ako, sabi niya, ate, positive, may nunal siya sa malapit sa dito. Kinabukasan, nakatanggap si Rohaniza ng tawag mula sa pulis ng Moriones Station 2 sa Tondo. Isinurrender na raw sa kanila ang bata ng mga kumupkop sa kanya. Kaya dali-daling sumugod doon si Rohaniza at mula noon, umasa na lang sa lukso ng dugo. Kasi may paratan din ako, basta pa ito, nangahawa ko. Unas niya! Ate, siya ma! Kasi pag sigil ko pa lang naman.
sakop sa bata, si Mary Jane. Joshua ang ipinangalan niya sa bata. Batay sa kwento ni Mary Jane, taong 2011, iniwan sa kanya si Joshua ng may-ari ng inuupahan niyang apartment sa Tutuban. Napunta sa amin si Ramram ay 2011. Yung Irene, katabi namin doon na boarding house ng mga kapatid ko at saka si Dudong. Yun yung may-ari sa bata na si Ramram. Kasi that time noon, mayroon sila sa bahay na bayaran. Iniwan na lang si Ramram doon. Nung time na yun, nung dumating ako, nung nakita ako si Ramram na sobra namang cute, ganyan, at saka bibong-bibo talaga siya. At saka sinabi sa akin ng may-ari ng bahay na alagaan mo siya, Jane. Kasi ikaw lang talaga ako lang yung pagkakatiwalaan niya. Kaya si Ramram, inalagaan ko talaga ng sobra-sobra. Itinuring daw niya itong tunay na anak. Inalagaan, yung higit pa sa sarili ko. Higit pa. Hanggang nabalitaan niya sa Facebook ang tungkol sa paghihirap ni Rohaniza at napansin ding hawig si Joshua sa hinahanap ni Rohaniza na si Ramram. Ipinagtapat naman daw ni Mary Jane sa bata na hindi niya ito tunay na anak. Inunti-unti ko na si Ramram hanggang sa dumating yung time na nagsabi ako, anak, humarap ka sa mga mata ni mama. Face to face tayo, sabi ko, yung mata mo itutok mo sa akin, sabi ko, hindi talaga kita tunay na anak. Nagyakapan lang kami, as in, yung makakap sa akin, yung parang naramdaman ko rin na nasaktan si Ramram. Gayunman, kahit nagkatagpo na si Rohaniza at ang inaasahan niyang si Ramram, hindi pumayag ang City Social Welfare and Development Office ng Manila City Hall na maiuwi na ni Rohaniza ang bata. Kailangan daw muna nilang sumailalim sa DNA test para makumpirma sa scientificong pamamaraan kung sila nga ba'y mag-ina. At habang hindi pa sigurado noon na si Joshua at si Ramram iisa, pinagbawalan din kaming ipakita ang mukha ng bata. Kaya nung September 6, nagpa-DNA test si Rohaniza at ang bata. At nito lang Miyerkules, September 20, makalipas ang 2 linggo, lumabas na ang resulta ng DNA. Inabangan namin lahat ito. Si Rohaniza, si Mary Jane, ang CSWD at ang aming team. Kamusta ang mga nakalipas na linggo? Matapos namin i-air yung storya, tapos nahanap na yung bata. Malaking tulong talaga sa akin yung feature ako doon sa KMJS. Tapos po yung may nakapagturo din po, nagkaroon ng linaw lahat. Anong pakiramdam? Alam mo yung parang malubha yung sakit mo. Tapos bigla ka na lang gumaling ng sobra. Kaso, hindi pa naman natin alam yung resulta ng DNA. Sa akin kasi, galing talaga sa puso ko at saka nararamdaman ko. Siya talaga kasi lahat ng anggulo, tsaka lahat ng mannerism niya, which is nakita ko yung pilik mata niya, tsaka yung pagka-flat ng head niya dito. And then pinaka number 1 yung palatandaan ko sa kanya na yung nunal, yung parang birthmark niya dito, na hindi pa rin po nagbabago. So kumbaga, 100% wala ka ng puang na iniwan na baka hindi siya... Wala po. Sigurado mo? Opo. Una pa lang po na kita ko siya doon sa Presinto 2. Alam ko talaga na siya talaga. Kasi alam ng puso ng Opo. nanay, ganun ba yun, Rohaniza? Yes. Mary Jane, ikaw naman, anong gusto mong sabihin kay Rohaniza? Ate Rohaniza, humihingi din ako sa iyo ng tawad kasi kumbaga nung April ko pa na kita sa post na yung picture na yung inaalagaan ko nga si Joshua, ayun na yung anak mo. Pero hindi ko talaga binalik agad kasi hindi naman ganun kadali magproseso na ibalik ko, malay ko. Kasi yung mga picture na iba parang hindi si Ramram. Kasi nag-base din ako sa picture na ko sa Facebook niya. Payat din si Ramram nung time na yun eh. Sabi ng mga kapatid ko, parang hindi. Pero nung time na yun na nanood kami ng Jessica So, yung kapatid ko, siya sabi niya, ate, si Ramram talaga yun. Si Joshua siguro, si Ramram yun. Bukas ng umaga pupunta ako sa bahay mo, i-turn over natin sa pulis. Pero alam mo, Ate Rohaniza, hindi ako masamang tao. Minahal ko higit pa sa buhay ko yung anak mo. Kasi dalaga ako nung time na yun, Ate Rohaniza, pero natuto akong mag-alaga ng bata, di ba? Kaya humihingi ako sa iyo ng tawad. Kung ngayon ko lang si Ramram din na sa iyo, na ibalik. Ito na ang
pinakahinihintay naming lahat. So ang DNA Genes Philippines, sila yung nagsagawa ng DNA test. At ngayon, nakahanda na silang i-disclose yung resulta ng DNA test kay Rohaniza at ganun din sa CSWD at kay Mary Jane. No? Nakahanda ka na ba? Opo. Ang dami mo pa ring luha, ano? Hindi pa ubos sa 7 years. Base sa ginawa naming DNA testing, nandito na ang resulta. Habang wala pa ang DNA test, sa shelter tumutuloy ang bata na dinadalaw ni Rohaniza, pati na ng isa pa niyang anak, si Fatia. Ang mga social worker sa shelter, inihahanda na rin ang bata sa kung anuman ang maging resulta ng DNA test. Pinaliwanag sa bata na sila ay mag-undergo ng DNA test para mapatunayan kung talaga sila ni Rohaniza ay mag-ina. Tinutulungan natin sila sa pamamagitan ng counseling, yung readiness kasi nila kung ano't ano man yung magiging resulta ng DNA test. Gayunman, kampante si Rohaniza na magiging positibo ang resulta. Kaya isang araw pa bago lumabas ito, inihahanda na niya ang mga gamit at tutulugan ng pinaniniwalaan niyang anak. Dito si Ramram, tapos dito yung ate niya. Diyan lang naman ako sa magkakatabi lang kami kasi isa lang ang kwarto namin dito eh. Hanggang dumating na nga ang takdang araw na malalaman na ang resulta. Ang araw na hinintay naming lahat. Heto na ang resulta. Positive. Positive. Hindi ko naman talaga ilalaban kung hindi talaga siya ang anak ko. Si Ramram na siya talaga, Mary Jane. Hindi na si Joshua. Kaya mo ba? Opo. Ngayon mo pa hindi kakayanin, di ba? Opo. Po kasi talagang sobra ko talagang... Ayun, no, nakita mo ba? Probability of relationship, 99.9998%. Siguradong sigurado na. Opo, 0 and 99% lang po ang result. Ang 0 ang negative po, ang 99 ang positive. Pag 99, good na yun. Anong masasabi mo? Una-una talaga na pinapasalamatan ko si Allah na talagang sa 7 taon, dininig pa rin niya yung... Kasi sabi ko, kahit isang bisis lang ako pagbigyan sa nahiling ko at saka makita ko yung anak ko, okay na sa akin. Alam mo yung sabi ko sa sarili ko, kahit hindi na umaangat yung buhay ko, basta makuha ko lang yung anak ko. Kasi nakafocus ako sa kanya, 7 taon ako nakafocus sa kanya. Wala akong nasisimula na buhay ko. Dahil lagi akong bumabalik sa nakaraan. Dahil alam ko sa sarili ko na buhay talaga si Ramram, ma'am. Pangalawa po, nagpapasalamat din po ako sa inyo, ma'am. Kasi po, yung pag-feature nyo sa unang episode po is mayroon pong nagkapagturo. At saka ito rin po si Mary Jane, talagang kusa din niyang ibinalik na kasi yun ang nararapat. Naniniwala pa rin ako na yung tao may side pa rin na may kabutihan. Ma'am, ano mangyayari sa ganitong mga cases? There's a state of confusion, probably. So, ina-advise namin na kung maaari, mag-psychological health para yung bata makondisyon ng maayos. Although nakita naman natin si Ramram, a very smart boy, level-headed. At parang feel niya naman talaga na ikaw yung nanay. Pangalawa, continuous monitoring ng ating social worker kasi kinakailangan natin mapangalagaan pa din yung safety niya. Pwede na hubang iuwi ni Rohaniza si Ramram? Pwede na po. Wala na pong question. Rohaniza, andito yata si Ramram? Ramram, nag-DNA test tayo, no?
para malaman kung talagang mami mo, no? Si Mami Rohanisa. At nako, napakalaking swerte at kaligayahan ang ibinigay sa atin lahat ngayon. Hindi lamang sa inyong magmami, kundi sa ating lahat na tumulong-tulong kasi ikaw ay tunay na anak ng iyong Mami Rohanisa. Kiss mo si Mama Jean, mag-thank you ka. Si Mami Rohanisa talaga ang mami mo. Oh. So, kiss mo naman si mami mo. Siya na lang hindi mo nakikiss. Yakap. Yakap. Kasi dito pa lang, ma'am, sa tainga, alam ko na yun. Ram, naintindihan mo ba yon yung nakalagay? Anong sinabi nila sa'yo? Ayun. So, positive. Yan. Ikaw talaga yung nawawala kong anak. Siyempre, kailangan ng adjustment period, di ba? Opo. Nakahanda ka naman doon. Oo, kasi siyempre yung 7 taon, hindi ko talaga kabisado pa anong pag-uugali niya. Para kayo magsisimula ulit. Yun, tama po. Yung parang kikilalanin ko pa siya kasi hindi biro yung 7 taon na nahiwalay. Mami 1, Mami 2, so dalawang mami niya ngayon. Opo, dalaw. May balak ka bang dalaw-dalawin pa rin si Ram, Mary Jane? Depende yan kay ate. Wala namang problema sa kasi para at least na maituro mo din yung saan banda siya nagagalit. Salamat na shinare nyo sa amin yung storya nyo. Napakalaking salamat. Thank you ha, Ram. Thank you. Kamay tayo. Ayan. Mary Jane, salamat ha. Hindi ko naman ipagkakait sa'yo. Madadalaw mo pa rin. Ito Ram yung bahay natin. Inuwi na ni Rohanisa ang kanyang si Ram. Yan anak ko, ito yung higaan mo. Ang ina at ang kanyang bunso magsisimula muli, kikilalanin muli ang isa't isa at sisikaping magkapalagayan ng loob bilang mag-ina. Masaya kasi makakasama ko na yung mga tunay kong magulang at pamilya. Aasikasuhin daw agad ni Rohanisa ang mga kakailanganin ni Ram, pati na ang paglipat nito ng eskwelahan. Ngayon na-reintegrate na si Ram sa kanyang pamilya. Siyempre, bibigyan muna natin sila ng pagkakataong makapag-bonding. Tutulungan pa rin natin sila na mai-refer sa isang child psychologist para mag-undergo ng child assessment yung bata. 10 taon na ngayon si Ram. Mahiyain, tahimik. Wala na raw siyang naaalala tungkol sa kanyang umi o nanay Rohanisa. Sa palagay ko po, parang ako yung nasa picture kasi meron akong picture na ganun nung bata ako. Gayunman, mami-miss din daw niya ang kanyang mama Mary Jane na kumupkup sa kanya sa nakalipas na 7 taon, trinato bilang tunay na anak. Hindi po ako pinabayaan ni Mama Mary Jane. Mahal na mahal niya ako. Malaki ang pasasalamat niya sa kanya. Thank you po Mama Mary Jane na inalagaan niyo po ako at I love you. Bilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam Yalid walam yulad. Walam yulad. Samantala, nung Biyernes lang, lumuwas pa Maynila mula Iligan ang ina ni Rohanisa o lola ni Ram. Ay, sobra akong excited. Sobra akong masayang-masaya. Nagpapasalamat ako kay Anga na pinakinggan niya yung prayer namin na maibalik sa amin si Ram. Assalamualaikum. Kilala mo ako? Ha? Ha? Hindi. Hindi mo ako natatandaan. Hindi mo natatandaan noon nandun kayo sa Cagayan, noon maliit ka pa. Lola. Hindi. Ay. Ito yung lolo mo. Oh. Hug. Hug na hug. Para akong nanalo ng loto. Sobrang saya ko. Nabuo ulit ang pamilya ng anak ko. Matapos ang 7 taong kalbaryo ng pamilya, panahon na para magdiwang. Nakauwi na si Ram.
Hindi man madali, pagsisikapan daw niyang mabuti. Ngayong magkasama na sila, wala na raw mahirap. Lahat gagawin para mabawi ang mga nawalang pagkakataon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.